Good morning, I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Starting next week, public utility vehicle drivers will receive a 5,000 peso subsidy amid rising fuel prices. The Energy Department receives nearly 500 complaints against gasoline stations allegedly taking advantage of fuel price hikes. Amid the tension in the Middle East, President Bongbong Marcos calls for de-escalation and for all sides to return to the negotiating table. A laundry shop in Quezon City is opening opportunities for persons with disabilities by offering them livelihood and a workplace designed to be accessible. First in the news, public utility vehicle drivers will begin receiving a 5,000 peso fuel subsidies starting next week to help ease the impact of rising oil prices. According to the government, tricycle drivers will be the first to receive the assistance through their respective local government units. With jeepney drivers, TNVS operators, and bus drivers are set to follow. The subsidy will be funded through the Department of Social Welfare and Development's Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ang direktiba ng ating Pangulo ay gamitin ang lahat ng mga programa ng DSWD para maprotektahan natin ang mga mahihirap, marginalized, the poor, and the vulnerable. Sa punto na to, hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi, maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At dyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Marahil nagtataka kayo bakit DSWD kasi nga lahat itong mga tinukoy ni Sec Banoy, tricycle drivers, jeepney drivers, taxi and UV drivers, yung TNVS, at lahat pa ng apektado nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo ay now considered individuals in crisis situation. However, transport groups say the subsidy is not enough, noting that the amount may only cover a few days of fuel expenses. Hindi po sasapat yun. 2 araw lang po namin ito gagamitin kung sakaling ito ay swipe namin sa mga gasolinahan. Pero kahit papano, makakatawid ng kaunti. Anong sa amin, ang position po namin ay hindi lang dapat isa-stocks yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT dahil ito yung nagkukos ng pahirap hindi lamang sa atin na sektor ng transportasyon at kundi sa ating mga mamamayan. The Department of Energy said nearly 500 complaints have been submitted through the eGov app against gasoline stations allegedly taking advantage of recent fuel price hikes. Here's the report. Energy Secretary Sharon Garin said oil prices in the Philippines are not expected to drop immediately. In an interview with A Big Story, she explained that the unpredictable situation in the Middle East makes short-term price movements difficult to forecast. On our calculations, on average, it's still not going down as we hope, but at least medyo kumalma lang yung market. But this war kasi is very erratic and we don't know what's going to happen. Nobody knows. So it's just wait and see. She added that several countries have already expressed interest in supplying fuel to the Philippines, with some offers already on the table. Regardless of price fluctuations, the government must maintain emergency powers to suspend excise taxes on fuel, noting that keeping these provisions ready would allow swift intervention in case of market tensions or supply disruptions. We need the powers just on standby in case we need more interventions when if ever it goes up again. In addition, she revealed that about 500 complaints have been filed through the eGov app against gasoline stations, allegedly taking advantage of recent fuel price hikes, and said the government is now acting on these reports. We have informed the public that they should file their complaints through eGov, which is under DICT. We now have about 500 complaints. We've notified them, asked them for evidence for their defense and all that. And we'll take action if it's proven.
Joining us this morning is Manibela Chairman Mar Valbuena. Good morning, Mar. Thank you for joining us. Good morning, Sir Angelo, Ma'am Angela. Good morning po sa lahat ng nanonood. Alright, Mar, nakita ko yung isang video kanina no, na nagsalita ka about yung 5,000. Parang dalawang full tank lang ba ang sabi mo ay ang maitutulong nito? Actually, Sir Angelo, dalawang araw lang namin ito Dalawang gagawin. araw? Dalawang Okay. araw lang o hanggang 3 araw kasi nagkakarga po kami 30 liters per day pero ngayon syempre nabawasan na rin po yung biyahe namin dahil nga po sa sobrang mahal ng crudo. Ang nawawalang kita po namin ngayon ay nasa 400 to 500 pesos. Kung ang itinaas po ng produktong petrolyo ay nasa 20 to 30 pesos, ay naglalaro na po ito sa 500 to 600 pesos. So napakalaki po yung nawawalang kita ng ating mga kasamahang driver. Yung 5,000 pesos po na ibinigay na fuel subsidy para sa mga traditional jeepney, ikumpara po natin doon sa 10,000 pesos na binigay sa modernized jeepney. Limos po ang ibinigay sa traditional jeepney, hindi po ayuda katulad sa modernized unit. Mar, dagdag lang na Mar. So para maintindihan natin, no, yung currently magkano ang take home ng isang jeepney driver bago tumaas yung presyo at magkano ang take home as of today? Yung dati po, bago sumiklab itong krisis sa gitnang silangan, nakakapag-take home po ng 700 to 800. Depende po sa oras, pero ang minimum po na oras ng biyahe ng isang driver ay 12 to 14 hours po. Wow. Okay, yung sinasabi mong So, ang take home na lang po ngayon, siguro po nasa 300 to 400 kasi nga po malaki-laki talaga yung naidagdag at yung pagsirit po ng produktong petrolyo ay biglaan po ito, sudden increase. Hindi po katulad ng mga nakaraan na utay-utay o paunti-unti po yung pagtaas. Halos kalahati ang nawala, no, Mar? Dahil po sobrang taas po nung naidagdag na presyo po. Right. Yung nabanggit mo kanina, Sir Mar, yung sabi mo na 10,000 para dun sa mga modernized jeepney, yun ay ayuda din mula sa DSWD? Opo, Ma'am Angela, no, nakakalungkot lang na kinakawawa yung mga traditional jeepney. Kitang-kita natin yung diferensya na 5,000 sa 10,000. Parehas lang naman kami ng kinukonsumo at parehas lang naman yung ipinapataw na excise tax sa amin. Bakit ganun kalaki yung diferensya? Yung ibinigay sa traditional jeepney, limos, hindi po ayuda. Yung ibinigay po dito sa modern, yun po ang totoong ayuda kung lahat po sana ganyan ang ibibigay. Ito ba ay na-erase nyo na ring issue na to during the hearing kahapon ba yun o yung isang araw sa Congress? Opo, Ma'am Angela. Anong sabi nila? Bakit daw magkaiba? Na po namin ito. Ang sinasabi nila dahil mas malaki daw ang konsumo ng mga modernized unit, mas ikumpara dito sa mga traditional jeepneys. Ang sinasabi naman natin dahil aircon sila, mas mataas din naman yung sinisingil nila na pamasahe kada biyahe ng ating mga pasahero at sumasakay. Ang minimum sa amin ay 13 pesos, sila po 15 to 20 pesos po ang minimum na sinisingil po ng mga modern. Kaya po, bawi naman nila. So dapat, patas lang po yung ibibigay sa amin na ayuda. Dahil kada litro po ng produktong petrolyo, parehas lang po ang excise tax at value-added tax na dinadagdag po dito. Sir Marso, do you think may diskriminasyon sa pagitan ng modernization jeepney tsaka itong mga traditional jeepney? Or on the side naman ng, of course, ng gobyerno ay because ito na talaga yung way to go, yung modernization. Kayo ay wala ng prangkisa, di ba? Parang bumabiyahe lang kayo dahil may kasunduan. Unang-una po, pakonsuelo di bobo doon sa mga nag-modernize. Pangalawa, dumadaing ang mga naka-modernize na ang sinasabi po ay lugi kasi sila. Ayon doon sa katabi ko kahapon na dapat mas malaki ang ibigay sa mga modernized unit dahil po lugi na sila at malaking tulong itong ibibigay. Kung hindi sila mabibigyan ng mas malaking ayuda o fuel subsidy, baka hindi na sila bumiyahe pa.
Pero ganun pa man, yung sinasabi niyo po na kami ay wala ng mga prangkisa, hindi po totoo yan. Ngayon po ay kami ay nakapag-renew at unti-unting nagre-renew pa doon sa mga wala pa rin hanggang sa ngayon. Dahil nung nakaraang taon ay naglabas ng department order na pinapayagan na po tayo na makapag-renew ng ating mga provisional authority. Alright, Mar, Mabagal nga lamang po, sobrang bagal lang. ito Mar, yung sinasabi mong 5,000 na kulang, dapat 10,000 sana kasi pareho ang konsumo nyo. Kung hindi ibigay yung additional 5,000 na kailangan nyo sana para malaking tulong at hindi isuspend yung excise taxes ni Pangulong Marcos soon, how much longer do you think, Mar, nakakayanin ng mga drivers magbiyahe? Sa tingin mo ba meron malalagasan sa hanay nyo? Katulad po kahapon at saka noong Martes, nung naramdaman po talaga na mahirap na para mabigyan naman ng pagkakataon na makabiyahe yung iba, ang ginawa po namin, Sir Angelo, Ma'am Angela, ay nag-alternate po ng biyahe yung aming mga kasamahang driver. Ang sa ganon ay pare-pareho pong may maiuwi. At nang hindi nag-aagawan po sa pasahero. Pero 300 to 400 pesos a day ang take home. Mar, paano ang daily needs ng driver? Kasi let's face it, 300 to 400 na take home, maliit yan. Alam nyo, Sir Angelo, talagang mahirap sa ngayon. Ano? Kung may iba pang pagkakakitaan ay ginagawa po ng ating mga kasamahan sa ngayon. Nagtutulong-tulong pero sabi ko nga, hindi po talaga sasapat. Kung hindi po talaga matutulungan ng gobyerno na maibigay ng mabilis itong fuel subsidy, masuspend itong excise tax, baka po tuluyan ng tumigil pansamantala itong ating mga kasamahan. Paano daw po ba yung magiging sustain itong fuel subsidy na ito na 5,000 na ibibigay mula ito sa DSWD? Ito po ba ay buong makukuha ng mga driver o meron din cut ang operators dito? Good question, Mama Angela. Minsan nga hindi pa nakakarating doon sa driver kung may operator na siya ang may hawak noong subsidy card. Kaya nga po, ipinapanukala natin, katulad kahapon sa Congress, na flip card yung ibigay, yung hindi po sana nawi-withdraw yung pera. At nang sa ganun, intended lamang siya na gamitin doon sa mga gasoline station para magkarga doon sa plate number na nakalagay po doon. At kung sinasabi natin na nakahati sila, minsan po wala pang nakukuha yung pobreng driver. Pero kasi ang mangyayari dito ay manggagaling ito sa DSWD. Kung yung fleet card yung inaantay natin o yung mga coupons no para sa gasolinahan talaga, ito ay dapat manggaling sa DOTR. Tama po ba o LTFRB? Sorry Ma'am Angela, kung merong manggagaling sa DSWD, master list o listahan lang po ang ibibigay. Pero yung galing po ng LTFRB, magkaiba pa po yan. Yes. So hindi natin alam kung nabigyan ka na po ba sa DSWD, ay bibigyan ka po ba sa LTFRB, o kung nabigyan ka na ng LTFRB, bibigyan ka pa po ba ng DSWD? Oo, yun ang ano natin eh. Yan yung mga tanong natin kasi parang this is a unique situation na nauna ang DSWD para dito sa mga transport sector. When in fact, inaantay natin yung mismong ayuda mula sa DOTR or LTFRB. Tama po? Tama po kayo. At kung sino lang po yung may franchise at nakapagproseso na o yung mga sinasabi nilang qualified, ito yung mga nakarenew na ng kanilang mga franchise o provisional authority, ito lamang din po yung mabibigyan. At kung minalas-malas yung driver na ayaw magbigay yung kanyang operator, kung nakakuha na ng operator, yun lang po ang problema nitong ating mga kaawa-awan driver. Kaya nga po ipinapakiusap natin na sana may mga gasolinahan na lang na magbigay po talaga ng discount kahit wala pong card at reimburse na lang sa gobyerno. O kasi yung sa DSWD po pwede daw gamitin yun sa ibang bagay, hindi lang solely sa gas eh, di ba? Pwedeng pangbili ng bigas, gamot, etc. Tama po? So, hindi po ito fuel subsidy. Hindi. So, ito po ay hindi po alam. Under kung IX kasi, under IX. Opo, kung AX po ito, yung sinasabi ni Secretary Gatchalian na AX yata yung pagkukuhanan po. So, AX. magkaiba po ito. Magkaiba po. Pero may listahan na ba ang DSWD galing sa grupo nyo kung sino ang mga driver? Kasi dapat ang driver ang nakalagay doon dahil sila ang nagtatrabaho. Ang sinasabi mo yung operator, baka siya ang kumuha. LGU.
Sir Angelo, wala pa naman kasing ibinababa kung anong guidelines. Kung dadaan ba ito sa mga LGU, sa mga mayors. So, wala pa pong ibinababa sa atin na kung ano ang mga guidelines at requirements na isasubmit. Yan ang tanong ko kasi. Pagkakaalam ko kasi ang sinabi nila kahapon dyan, based on doon sa hearing, manggagaling yung listahan sa LGU. LGU, mas mauuna muna yung mga tricycle driver na bibigyan. Yun ang sinabi nila kahapon, di ba? So kung yung mga tricycle driver pa ang uunahin, okay lang din naman po dahil para matulungan din sila. Sana lahat ng sektor ng pampublikong transportasyon, sinasabi naman natin na lahat yan ay apektado, sana ho mabigyan lahat. At sana hindi po maglagay ng mga paningit dyan na hindi naman driver, kamag-anak, inilagay po dyan, katrabaho. Alam nyo, yun po yung problema natin dito sa pamimigay po ng mga ayuda or AIX o kung ano man po ang tawag natin dyan. Yung nga, Mark, kasi ang problema daw ng ibang driver nakikita ko, no, na belonging sa mga jeepney sector kasi hindi localized ang registration ng pangalan nyo. Kasi bumabiyahe kayo sa mga ruta, minsan tatawid kayo by city. Mas familiar kasi ang LGU sa tricycle kasi may mga toda yan within the areas, no? May coordination ba kayo dati sa mga LGU na baka familiar sila sa mga pangalan ng mga driver sa area nila? Tama po kayo, Sir Angelo. Siguro ang pinakamaganda dito, kung saan ka talaga city naka-address, doon ka na lang kukuha at hindi doon sa tinatawiran mo pa. Masyado naman kung dalawang city yung, halimbawa galing ka ng Manila, tapos ang biyahe mo Quezon City, baka naman sa dalawang syudad ka mag-apply o magpasa ng requirements, kawawa naman po yung hindi makakakuha at swerte naman nung makakadoble. Well, anyway, wala pa naman guidelines. Pero Meron na. Yun nga yung lumabas nga. Pero moving forward, Mar, kung hindi magkaroon ng additional fuel subsidy galing sa LTFRB or ibang agency, enough na ba yung isuspend na muna yung excise tax? Makakatulong ba yan? Malaking bagay din po ito, Sir Angelo, na masuspend yung excise tax kasi 6 pesos po bawat litro ang matatapyas sa mga produktong petrolyo. Sa krudo pa lamang po ito. Sa mga kasamahan natin na gumagamit naman ng gasolina, 10 piso naman yung matatanggal doon sa ipinataw dito na excise tax. So kung kukumputin natin yan sa laki ng ikinakarga namin, sa volume na ikinakarga namin kada araw, malaking bagay na rin po ito. Well, umuusad pa po yung usapin na pagbibigay ng emergency powers nga dito kay Pangulong Bongbong Marcos to suspend the excise tax. Ay meron din po ba kayong mga kumbaga suhestyon na magkaroon ng provisional fare increase muna? Una, bago ko po sagutin yan, Ma'am Angela, suspend yung excise tax, bawasan o i-reduce yung value-added tax. Malaking tulong po ito. Kung yung 12%, at least gagawin na 6 to 8% na lang. And last resort na po natin itong pagtaas ng pamasahe dahil dumadaing din yung ating mga kababayan na hindi naman sila tinaasan ng sahod. Kaya po napakahirap timbangin. Alam ko nahihirapan ng gobyerno pero alam din natin na maraming mahuhusay dyan na makakapagbigay ng solusyon. Pero ang isa pang ipinapakiusap natin, buwagin na talaga itong oil deregulation law na kung saan wala pong kakayanan o walang power ang ating gobyerno na i-regulate itong mga petrolyo na siyang sinasamantala nitong mga oil companies. Meron nga daw po, according sa report namin kanina, meron daw over 500 complaints sa eGov na may mga oil companies na nakita ng mga kababayan natin, mga kapatid natin na nananamantala, na nagtataas ang mga produktong petrolyo nila na hindi pa dapat. No? Do you believe na magkakaroon ng paraan ang gobyerno na maitama ito, talagang maparusahan ang ilang mga oil companies na mapapatunayan ng aabuso? Alam nyo, Mama Angela, nakakagalit itong mga oil companies na nagsasamantala habang naghihirap yung taong bayan, yung mga mahihirap nating kababayan, na lalong nahihirapan dulot nitong giyera. Ito namang mga mayayaman, mga negosyante ng petrolyo na nagsasamantala, nagpapayaman, sinasamantala itong giyera, hindi pa sila kinikilabutan. At sa gobyerno natin, lalo na sa Department of Energy, sana ho gawin ninyo ng mabilis
yung pagsubaybay dito sa mga nagsasamantala, gawan ng kagyat na aksyon, suspension or revocation ng kanilang franchise o ng kanilang permit kung meron man, para po madala at hindi po manamantala. Kasi kung puro show cause order lang tayo, tatamad-tamad ang Department of Energy, kawawa po ang taong bayan, kawawa po ang ating ekonomiya. Well, sa inyong hanay po, Sir Mar, meron po bang mga nagsabi din sa inyo talaga na personally ay naka-experience ng ganitong mga pang-aabuso, ng mga pagtitake advantage nga nitong sitwasyon na to? Marami po, Ma'am Angela, yung mga pinakamalapit na gasolinahan dun sa kanilang lugar, siyempre, para nga naman hindi na sila lalayo, napipilitan po na magkarga doon sa ibang lugar itong aming mga kasamahan. Dahil nga po, nung nakaraang linggo pa lang, nagtaas po ng halos 2 piso ng Martes. Pagdating po ng Martes, Miyerkules hanggang Sabado, nakita po natin na pumalo ito sa 90 pesos hanggang 105 pesos sa mga ilang gasolinahan yung crudo. At talagang hindi natin ito-tolerate itong ganito at na-report na natin ito sa Department of Energy kahapon dun sa pagdinig. Naghihintay tayo kung anong action talaga ang ipapataw nila dito na sinasamantala yung paghihirap ng taong bayan. Well, sige, go ahead. Go ahead. Go. Sige na. Finally, meron po ba kayong mga pinaplanong tigil pasada kung sakasakali yung mga hinihingi po ninyo ay hindi maibigay ng pamahalaan? Nung una po, naisip namin ito na kung hindi gagawa ng mabilis na aksyon ang ating pamahalaan, ay baka mauwi ito sa mas maraming protesta at tigil pasada. Pero pinag-aralan din namin, pinag-usapan din namin na hindi ito yung panahon na naghihirap na yung ating mga kababayan, ay lalo pa natin silang pahihirapan. Hindi lang naman po kami yung apektado, kundi ang buong bansa natin. Kaya siguro sa ngayon, hanggat makakapagtiis kami, wala po munang tigil pasada. Makakaasa po dyan ang ating mga mahal na mananakay at ang ating gobyerno. Pero kung dumating po sa punto na hindi na rin namin kaya at wala pong gawin na mabilis na aksyon ang ating gobyerno dahil hindi sasapat yung mga ayuda na ibinibigay nila, limos ito, hindi ayuda, baka po mauwi sa isang mas malaking transport strike. Alright, maraming salamat po muli sa inyong oras, Manibela Chairman Mar Valbuena. Maraming salamat po at mabuhay po ngayon. The third consecutive day of fuel price hikes this week is now underway. Market leader Petron, for one, is adding 3 pesos and 80 cents per liter for diesel, 1 peso and 80 centavos for gasoline, and 6 pesos and 50 centavos for every liter of kerosene. Now, these hikes follow the earlier increases on March 10 and March 11 after oil firms agreed to spread out the adjustments instead of imposing a single big-time increase. The Energy Department says the surge in fuel prices is largely driven by global supply concerns linked to the ongoing conflict in the Middle East. President Bongbong Marcos assures the public that the government continues to secure alternative supply lines for the country's fuel needs. The Philippines imports over 98% of its oil from the Middle East, according to the Department of Energy. The country currently has 50 to 60 days of fuel reserves. Marcos also said he will also certify as urgent the pending bill that will give him emergency powers to suspend or reduce the excise tax on fuel. Naghahanap tayo ng iba't ibang lugar na makapagbigay ng supply sa atin. We are talking to many other countries who we normally do not buy oil from, but hopefully we will be able to come to an agreement with them, and that we will get further supply from them. But the real problem here that everybody is having to deal with is hindi natin alam kung gaano katagal ito. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Iran has warned the world to prepare for oil prices reaching as high as $200 per barrel.
The warning came after Iranian forces fired on merchant ships in the Gulf, with at least 3 vessels were reportedly hit amid the ongoing conflict involving Iran, the United States, and Israel. The tensions triggered by joint U.S. and Israeli airstrikes nearly 2 weeks ago has already killed around 2,000 people, mostly in Iran and Lebanon, while disrupting global energy markets. Oil prices have already surged, briefly reaching nearly $120 per barrel earlier this week, before settling around $90 as fears of supply disruption grow. Meanwhile, the International Energy Agency has agreed to release 400 million barrels of oil from strategic reserves, the largest coordinated release in history to help stabilize global energy prices. The planned release is more than double the 182 million barrels released in 2022 after Russia's invasion of Ukraine. President Bongbong Marcos called for de-escalation and for all sides to return to the negotiating table as the tensions in the Middle East continues. Mobile journalist Arles de los Santos reports. In an emphatic address to the UN General Assembly in New York, President Bongbong Marcos called for the immediate de-escalation and cessation of hostilities in the Middle East. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. Roughly 2 million Filipinos are currently in the region, with at least 1 million in the United Arab Emirates. In his speech, Marcos urged the international community to help end conflict around the world, not just in the Middle East. We call for urgent and much-needed action for peace in the Middle East, in the Ukraine, in Sudan, the DRC, the Sahel, Yemen, and Myanmar. Their people continue to live in fear and in despair. These tragedies need to stop. Innocents must be protected, and their basic needs immediately provided. Human rights organizations report over 1,200 civilians dead in Iran alone, while more than 100,000 have fled Tehran alone. Back at the UN, the president also took the opportunity to lobby for the Philippines to be given a non-permanent seat in the United Nations Security Council for 2027 to 2028. He cited the country's various contributions to the UN, including being one of the 51 original member states and one of only 4 Asian nations that signed the UN Charter in 1945 and the only Asian country to have ratified 8 of the 9 core international human rights treaties. We lodged our candidature mindful that a non-permanent seat on the UN Security Council is not a right of any state, but a privilege earned through consistent, dedicated, meaningful, and concrete partnership in the service of the United Nations and so of humanity. The last time the Philippines served as non-permanent member of the UN Security Council was in 2004 to 2005. The Philippines, the president said, is ready to be part of the solution. Always ready to be part of the solution, the Philippines has regularly proven itself to be an independent, trusted partner, an innovative pathfinder, and a committed peacemaker. As the Department of Foreign Affairs has said, regaining the UNSC membership now would be crucial in the Philippines' strategy for the West Philippine Sea, as it will now allow the country to further champion the UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. As a responsible state party, we abide by the UN Convention on the Law of the Sea. We are steadfast in our dedication to diplomacy, the peaceful settlement of disputes, and the constructive management of differences to prevent escalation of disputes. Aside from the Philippines, Kyrgyzstan is also gunning for the lone Asia-Pacific seat in the elections that Marcos said will happen June 3 this year. Unlike the Philippines, Kyrgyzstan has never served on the UN Security Council, and so they are framing their bid as a way to correct what they call historical justice, and by arguing that the council should not be a private club for recurring members. 2/3 of the votes of all UN members are needed to snag the 2-year seat. The Foreign Affairs Department is hopeful that with the president campaigning before the UN plenary, the country
stands a chance. Even if we have the numbers, assuming we have the numbers, we shouldn't be complacent. We have to continue, and that's why the president is here. Kapatid Arles de Los Santos, we are One News. Now let's get an update on the situation of Filipinos in the Middle East amid escalating tensions. We have David Sanchez, Middle East Officer for Bagong Alyansang Makabayan. Magandang umaga po sa inyo mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong mga manonood. I guess, kumusta po muna yung sitwasyon po dyan ng ating mga kababayan sa Middle East? Sa buong Middle East in general, syempre, iba't iba yung klase ng tensyon. Pero generally ay talagang nangangamba kami dun sa aming kaligtasan. Pagkamat tuloy pa rin naman yung aming mga trabaho, pero mayat maya yung mga cellphone alerts at yung mga siren sa ibang mga bansa. Bukod po doon sa mga napabalita na nagpadala po ng kanilang kagustuhan na makabalik po dito, magpa-repatriate dito sa Pilipinas, meron po bang mga naidagdag na mga bilang ng mga Pilipino po natin sa inyo pong pagkakaalam na gusto na po ulit magpabalik dito sa atin? Sa ngayon, dahil nga hindi naman, hindi nagde-de-escalate ng situation, tingin namin talagang dadami pa yung mga kababayan natin na gusto talagang magpa-repatriate. So, ang problem kasi ay yung announcement kasi ng MWO at saka ng ating immigration. Marami kasi tayo mga kababayan na mayroong mga problema sa documentation nila. Kagaya noong mga dating tourist visa na may fines na dahil sa overstaying nila, may mga cases sa mga employer nila. Sila yung mga sila yung mga vulnerable pero hindi sila yung mga priority doon sa repatriation na dumadami na rin bilang nila. Mga ilan po yun? Would you know? Halimbawa, dito pa lang sa UAE, doon sa hotline ng migrante Middle East, meron na kami nakakausap na 10 individual, 10 pa lamang ito. Malamang marami pa yung tumatawag sa ating embahada at saka dun sa MWO. Ang problem kasi, yung MWO mismo, yung kanilang mga hotlines at saka yung mga form nila sa repatriation, hindi siya talagang disseminate ng ating gobyerno para daw hindi hindi dumami. Ibig sabihin, dahil nga limited pa yung mga flights saka yung repatriation. Kasi yung migrante Middle East ay nakaupo noong isang araw sa online Zoom ng MWO o UAE na nandun din yung ating national government representatives. Pinatawag nila yung mga Filipino community leaders dito sa UAE. At isa doon sa sinasabi nila ay hindi pa nila pinopost sa kanilang Facebook page o website nila dahil nga limited pa lang yung flight. So ito yung pinapangambahan namin kasi kahit naman wala pa itong gera, lagi nang sinasabi ng ating gobyerno na limited yung kanilang pondo, limited yung kanilang tao na mag-aasikaso para doon sa mga taong dadagsa sa ganitong mga request. Hindi po ba yan taliwas doon sa utos mismo ng Pangulo na kahit sino na merong problema na gusto magpa-repatriate ay dumulog sa ating mga embahada dyan? Sabi nga namin, iba yung sinasabi sa sa mga announcement at iba yung mga yung mga actual na nangyayari sa grounds. Kasi nga, halimbawa, meron na lang ngayon, nagme-message sa akin na sabi nga niya ay malaki yung kanyang fine at saka undocumented siya. Ang binanggit sa kanya ng MWO ay hindi pa sila priority kasi kailangan pang i-process yung kanilang problem dito sa host countries. So, ang request nga namin sa government ng Pilipinas dahil nasa gitna kami ng ganitong sitwasyon, nasa gera, ay dapat yung host country at saka yung ating sending country, yung Pilipinas, ay nag-uusap sila para sa mga ganitong sitwasyon ay hindi na dumadaan sa mahabang proseso yung ating mga kababayan kasi pwede namang isuspend yung mga ganyang mga fines saka mga process. Oo.
At yun din po, no, kasi sinasabi po ng mga taga-gobyerno natin, hindi ganun kadali na magpa-book ng flight mula dito sa mga areas na in conflict. Pero sabi po ng gobyerno natin ngayon, 2 flights daw po ang ina-arrange nila. Isa will be coming from Riyadh para doon sa mga kababayan natin sa manggagaling sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain. At yung isang flight naman from Fujairah, no, sa UAE na manggagaling naman sa mga kapatid natin from Dubai. Meron na po ba tayong alam tungkol doon? Doon po sa inyong hanay, meron na po bang nakakuha na po ng impormasyon dito para makasama po sila sa pag-uwi? Diyan sa amin ay halimbawa, diyan sa UAE, pinorward na namin yung mga forms nila kasi ang banggit nila ay kailangan talagang naiintindihan naman namin din yung sinasabi ng gobyerno na kailangan talagang tiyakin na mapupuno yung mga chartered flights na inaayos nila. So kami naman, yung kasi nakaupo yung mga community leaders namin, no, sa UAE kahit sa Riyadh, nakikipag-coordinating kami para mag-mobilize talaga kasi ng mga tao kasi iba pa yung usapin na kung well disseminated by information kasi kahit sa grounds, hindi naman ganun ka-disseminated. Kahit yung iba ay nagtataka sila. Paano ba talaga magpaparepatriate? Halimbawa, paano ma-access yung binabanggit na 2 flights? Hindi naman fully informed yung mga tao. Okay. Dahil nga limited lang yung sinasabihan nila ng mga community leaders sa bawat bansa. David, syempre, si Diego po ito, David, syempre, we're only aware kung ano nangyayari based on news reports. Pero ano ba talaga ang pakiramdam ng mga kababayan natin or how safe is it on the ground right now? Tuloy-tuloy ba ang missile strikes na nanggagaling sa Iran? Is it safe to go to and from work para at least maintindihan ng mga tao dito sa Pilipinas ang pinagdadaanan nyo? Opo, magandang tanong yan, sir, no? So dito sa UAE, tuloy-tuloy naman yung aming daily activities, nakapasok sa trabaho, may public transportation pa rin. Pero yung mga cellphone namin ay may mga alerts na nagsasabi ay pumunta kami indoor. Pero hindi pa naman restricted yung aming mga daily activities, no, kahit mag-alert yan. Pag minsan, siyempre, iba hindi talaga makakapunta sa indoor. So, nag-ano na lang kami, nag-aabang kami. Kung halimbawa, dahil medyo tumatagal na itong nangyayaring giyera, napapamiliarize na rin kami doon sa mga tunog. Kung may mga padating na drones, halimbawa, yung drones kasi ng Iran, para siyang tunog ng moped o yung motorsiklo na mababang sisi. Tapos yung mga fighter jets nila, mararamdaman mo naman eh. So, doon, nag-ano na kami, pakiramdaman na rin kasi hindi kagaya doon sa sa Israel, no? At saka sa Bahrain. Meron kasi silang mga bomb shelter doon, no? Yung mga areas doon. Kasi sa Israel kasi, ay dahil siya naman talaga yung talagang naka-direct engagement sa war. Kahit yung mga bahay ng tapos karamihan naman ito trabaho po sa Israel, mga caregivers. Kahit yung mga bahay ng mga inaalagaan nila ay may mga shelters. Dito sa UAE ay hindi pa ganun, no? Kasi ngayon lang naman na-involved yung mga karamihan ng mga bansa dito sa GCC. Pero dagtong ko lang doon, no, David, may mga specific areas ba sa UAE ang tinatamaan ng mga strikes or para at least alam nyo kung saan kayo pupunta or very random? Wala pa po, no? Very random yung gano'ng So sa wala ngayon, pa talagang specific na areas kung saan kami pupunta. Oo. Okay, so para mas malinaw po sa ating mga kababayan at para mapaabot din po natin sa ating gobyerno sa ngayon, ay tuloy-tuloy lang po kayo sa inyong ginagawa pero syempre may kaakibat na pangamba. At ganun din po dahil hindi rin po malinaw para po sa inyo, maging sa iba pa po nating mga kababayan dyan sa UAE, yung instruction ng pamahalaan dahil para po sa inyo, na sinabi po nila na merong mga pagpigil dun sa mga pagpapauwi muna dahil wala pang flights. Tama po, yun yung binabanggit namin na sana yung gobyerno ng Pilipinas ay
may well coordination sa host countries para talaga malaman namin yung blueprint ng comprehensive plan nila kung magkakaroon talaga ng matinding tension dito. Sabi nga namin, mas mabuti ng maganda sa worst kaysa mag-relax tayo. Oo. Pangalawa po, sana po yung mga ahensya ng gobyerno ay talagang may sumasagot sa hotline nila. Pangalawa, maging mas malinaw talaga yung information dissemination ng mga, sabi natin, yung mga magre-request ng repatriation. Kasi tingin po namin sa bagong alyansa Makabayan Middle East ay maaaring na tumami at dumagsak yung mga kababayan natin na humingi ng repatriation kung magtutuloy-tuloy itong gera. Well, Sa ngayon po kasi maraming mga kababayan natin na kahit gusto namang umuwi ay nag-hold back dahil nga po doon sa kasiguraduhan naman ng aming trabaho kung uuwi kami. Okay, so definitely we will do our best para makarating po itong mensahe niyo po sa ating mga embahada para po mas mabigyan po kayo ng linaw no, doon po sa inyong mga dapat papang gawin kung doon po sa ating mga kababayan na gusto na pong umuwi dito sa atin. For the meantime, mag-iingat po kayo. And thank you for your time, David Sanchez, the Middle East Officer for Bagong Alyansang Makabayan. Don't go away because we're not done yet. Please stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News. Let's now head over to the Senate for the latest. We have Mobile Journal Merimon Reyes reporting live on the ground. Merimon, sino ba mas pogi? Ay, hindi. Si Senator Marcoleta ba? O Senator Lacson? Ano nangyayari dyan? Nako, Angela, ang sinabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson, baka siya raw ang mas pogi dito sa senador na nakapalitan niya ng mga salita nitong mga lumipas na araw. Pero nung natanong din namin kahapon itong si Senator Rodante Marcoleta kung no-comment ba siya doon sa nasabi nga. Sabi ni Senator Marcoleta, nakikita naman daw ng mga tao daw ang arbiter, sila raw makakasabi tungkol doon. Basta para sa kanya, ayaw niya raw malihis doon sa pinupunto niya. Yan daw yung hinahanap ng taong bayan na lalimas daw yung pondo nito. And even lahat daw ng mga nabanggit niya sa privilege speech ni Senator Marcoleta mismo, inaasahan niya na magkakaroon ng maayos na tugon dito sa Senator Ping Lacson. Pero naging mainit kasi yung exchanges nila. But in the end ng plenary session, referred sa Committee on Rules yung privilege speech ni Senator Ping Lacson and yung closing remarks or naging reaction din ni Senator Marcoleta. Pero dito ngayon sa Senado, yung Agriculture Committee, nag-hold sila ng pagdinig tungkol sa 15-kilometer zone ng municipal waters na sa ilalim ng Philippine Fisheries Code ay dapat nakalaan ito sa mga maliliit na mangingisda, yung mga maliliit na barko. Pero ang concern ni na Senator Kiko Pangilinan ay marami rin daw mga commercial boat ang allegedly napapayagang pumunta or pumupunta sa zone na yon para mangisda. And medyo napag-iinitan ngayon ng komite medyo mainit ang ulo ng komite sa BFAR dahil hindi sila makapagbigay pa ng datos kung gaano nga ba kalaki ang nagiging epekto nito sa mga local fishermen. Balik sa inyo. Well, seriously speaking also, pagod na tayo marinig yung mga alitan nitong mga senador na to. Ano bang ginagawa nila pagdating naman doon sa issue na mas mahalagang issue ngayon tulad nga ng, of course, yung nabanggit mo kanina, and then itong pagtalakay nila ng pag-grant ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos to suspend the excise tax and of course yung mga gulo din sa Middle East. Merimon? Nag-freeze si Merimon. We'll try to get her back kasi nagkaroon lang ng problema sa signal. Merimon, did you hear my question kanina? Angela, medyo nawala yung signal natin, nagloko yung Zoom. Sorry, paulit na lang. Oo, sabi ko, seriously speaking, also, medyo pagod na tayong marinig yung mga alitan ng mga senador na to. Ano ang ginagawa nila pagdating doon sa mga usapin na mas mahalaga, tulad na lamang ng kanilang pag-uusap doon sa pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Bongbong Marcos to suspend the excise tax. And of course, yung mga kababayan natin na naiipit ngayon doon mismo sa Middle East. Dahil kanina lang may kausap kami mula sa UAE, nagsasabi sila na hindi daw malinaw yung instruction ng mga embahada natin doon para sa kanila. Taliwas yun doon sa mga sinasabi ngayon sa atin dito. Merimon.
Angela, yung tungkol doon sa girian sa Middle East, yung etong kasing huling pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers ng Committee on Foreign Relations, ibinahagi ng DMW, ng OWA, maging ng kapulisan, yung kahandaan daw nila at continuing effort na makipag-coordinate. Lalo na yung patungkol doon naman sa 24/7 na hotline. Ang sabi dito ni Secretary Hans Leo Kakdak is kino-coordinate rin daw ito sa mga on-site offices na nila. Kumbaga hindi dito sa Pilipinas, yung nandoon mismo sa mga bansa, especially sa Bahrain, sa Riyadh, and other areas sa Middle East para siguruhin talaga na merong mga tutugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Plus, yung naging update nga na may commercial flight from Emirates na nakapagdala na ng mga Pilipino dito. Ang sabi rin ni Secretary Kakdak, nakuhan, alam na rin daw nila yung safe areas, especially yung mga land crossing borders, para doon daw dalhin itong mga Pilipino. Plus, yung ongoing ng repatriation efforts. Yung nga lang, ang nasabi kasi ni Sec Kakdak sa huling pagdinig, hindi rin daw kasi biro ang repatriation. Medyo strenuous din ito and very technical. So yun yung pinakahuling nabanggit dito sa Senado. On the case naman ng emergency power ng Pangulo, ang nasabi kahapon ni Senate Committee on Ways and Means at Energy Chairman Senator Pia Cayetano, pasok pa, kaya naman daw until next week na maisapasa ito. Ang hinihintay na lang nito. Ready na nga si Senator Pia na ipasponsor ito sa session. Ang hinihintay na lang is yung House of Representatives na ipass yung version nila ng bill na to on third reading at matransmit na dito sa Senado. Ang consensus so far is on the notion na ipasa na yung bill giving the president the power or the authority na i-reduce or i-suspend ang excise tax on petroleum products. Wala daw dito ang VAT. Pero ang hinihintay pa ngayon is yung pinaka-term, reduce daw ba or suspend. Ang pinaka-hinihintay nila is the more flexible term daw para dito kung ano yung mas magiging preferred ng executive. Kung ano raw yung makuha nila from the departments under the executive, yun daw yung isusulat sa committee report ni Senator Pia. Pero so far, lahat doon ng mga senador na umattend sa pagdinig kahapon, supportive na ipasa na nga ito. Ang sabi ni Finance Chair, Senator Sherwin Gatchalian, though para sa kanya, dapat last resort ang pagsuspend ng excise tax kasi maraki-laking pera raw ang pwedeng mawala sa pondo ng bansa. Maganda na rin daw na mapas nga ito para at least merong standby emergency power ang Pangulo. And rest assured naman daw sa paano kayang ipapasa dito sa Senado and yung counterpart nito sa Kamara, meron lang time kung kailan gagamitin at hanggang kailan lang gagamitin ng Pangulo itong emergency power. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat, Mobile Journal. Mary Reyes reporting live from the Senate. The Atenito Coalition is planning another mission to the West Philippine Sea. For the details, we have mobile journalist Arles de los Santos. Angela at Diego, baka tapos nga ang tatlong matagumpay na mga supply at civilian mission patungo sa West Philippine Sea, muling lalayag ang Atenito Coalition patungo doon sa area na yon, pero particular sa munisipalidad ng Kalayaan Island kung saan nga doon nananahan ang nasa 500 mga Pilipino. Prioridad ng grupo na magbigay ng fuel at food supplies doon sa ating mga mangingisda doon dahil nila ay kasama ang mga ito sa mga maapektuhan at naaapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga petrolyo. Pero kabukod dyan, ito rin daw ay pagkondena doon sa nila ay pagparot ng ilang mga lokal na, at pambansang opisyal ng bayan na tila ini-echo daw yung agenda ng China patungkol nga sa ating soberanya doon sa West Philippine Sea. Nila ay kailangan daw muli nating igiit ang ating posisyon dito, pero kabukod dyan ay dapat isipin yung kapakanan ng ating mga kababayan na ngayon ay nananatili doon. Present dito ang ilan sa ating mga makabayan black congressman na sina Congressman Chel Chok, Percy Sendanya, at kasama dyan sa binigay nilang update yung mga batas na isinusulong nga sa Kongreso para mas matugunan ng bansa yung anilay nagbabago na dynamic at landscape ng espionage sa bansa. Ayon kay Representative Joke, kailangan ma-amend yung espionage provision ng revised penal code dahil hindi na raw nito tinutugunan yung kasalukuyan nangyayari na espionage o paninigtik dito sa ating bansa. Kaugnay na rin ng sunod-sunod na mga ulat na natanggap kung saan mga Chinese national at iba-iba yung paraan ng kanilang anilay paninigtik. At kailangan na raw talagang ma-amend ito. Pangalawa daw ay dapat magpasa ng foreign interference law. Ayan yung pangingialam or yung access ng ibang bansa sa digital platform ng media, sa information at communication nang sa gayon ay hindi nga nila makontrol
yung naratibo na nais nilang isulong kaugnay syempre no ng usapin sa West Philippine Sea at dapat daw malaman ng publiko yung katotohanan sa nangyayari sa iba't ibang mga issues sa West Philippine Sea at huwag kalimutan ng publiko na pag-aari natin ito. Wala pang ibinibigay kung kailan nga yung eksaktong date or petsa nitong atin ito coalition na paglalayag sa West Philippine Sea pero nakatakdayan ngayong Abril. Alright, thank you for that, mobile journalist Arles de los Santos. Now, in sports, the race in the UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament is getting tighter with key wins shaking up the standings. From a strong comeback by UST to LaSalle staying unbeaten, the latest action on the court from Mobile Journal, Denise Valdesancho. The UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament continues to heat up after a strong comeback by the UST Golden Tigresses. Angepoyos powered UST to a 4-set win over the UP Fighting Maroons 16-25, 25-13, 25-19, 25-20 Wednesday at the SM Mall of Asia Arena. Coming off a straight sets loss to Adamson Lady Falcons last week, the Tigresses struggled early before Poyos sparked the rally. The standout hitter finished with 24 points built on 20 spikes, 3 blocks and an ace, while also contributing 7 digs and 6 excellent receptions. And nga, thankful kasi chinaga talaga namin. Slow start man pero second, third, and fourth talagang inilaban namin. Hindi na kami nagtira sa sarili. Like 100% na talaga yung ibinigay namin sa game na to. Meanwhile, the De La Salle Lady Spikers needed 5 sets to hold off Adamson, 19-25, 25-20, 25-21, 13-25, 15-5. La Salle closed the match with a dominant final set to improve a perfect 6-0 record and move 1 win away from a first-round sweep. Season 85 MVP Angel Canino led the way with a triple-double performance of 19 points, 12 digs, and 11 receptions, as the Lady Spikers build momentum heading into their highly anticipated rematch with defending champions NU Lady Bulldogs. Yung kumpiyansa namin, imbes na pataas, bumaba. Inasahan na lang namin na baka magkamali yung kalaban. Lumaban yung kalaban namin. And talagang nung 5th set, pinusuan talaga namin. Over in the Spikers Turf Open Conference, round 2 of the eliminations is also underway. The Crisscross King Crunchers stayed unbeaten after a straight sets win over the Alpha Insurance Protectors 25-17, 25-18, 25-13. Alche Gopeteo led the attack with 16 points, along with 10 excellent receptions as Crisscross extended its winning streak to 6. Earlier, Freebie Event Masters snapped a 3-game skid after edging VNS Griffins 25-17, 26-24, 14-25, 25-23. John Vincent Ramos delivered 21 points to keep 3B's semifinal hopes alive. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. And before we let you go, I'd like to leave everyone with a quote. In the end, importance is simple. Who you love, who loves you, and the peace you keep. Peace be with you. That wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III. Kapatid, we are One News. All sides, all the time.